Hello everyone. Tignan natin ano yung mga posibleng paparating sa inyo itong next 7 days. So, ayan. Maganda na panoorin nyo itong intro video kasi lahat ng details nandito. Ano? So, ayan. Unahin natin fire signs and then susunod earth, air, water for sun, moon, rising, Venus signs or cross watchers po ito. Pag hindi nyo po alam yung sun, moon, rising, Venus signs ninyo, maghanap lang po kayo sa Google. Birth chart calculator yung hanapin ninyo. Para madali, ika-calculate na lang doon. Ano? Ayan. So, tignan lang natin ano itong mga posibleng paparating sa inyo. Itong susunod na 7 araw. Pero ito ay timeless reading din naman. Kahit kailan nyo po ito mapanood. Kaya nga hindi ko po ito lalagyan ng petsa. Okay? Basta yung effectivity nito, ba napanood nyo, ibig sabihin for the next 7 days, kahit anong petsa nyo pa makita. Ayan, maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusubaybay ng aking mga readings. Sobrang na-appreciate ko po at malaking tulong po yung mga likes, shares, and comments ninyo. Pakibasa na lang yung mga nakasulat sa description or yung pinakadulo nitong video pag gusto nyo mag-avail ng private reading services ko. Start muna tayo fire signs, no? Aries, Leo, Sagittarius. Pagpasensyaan nyo na guys, shortcut yung reading ko ngayon. Hindi na yung tagi-isang sign kasi may sakit ako. Mga pakiramdam ko, mga 2 days na. Pero magbabasa pa rin ako para sa inyo. Yan, tignan lang natin. Sa susunod na 7 araw. Uy, bread, lumabas na to. Bread is about abundance, prosperity. So, yan. Pagiging masagana. Oh, nakita ko dito parang maraming foods. So, foods, no? So, hindi ko alam kung may handaan ba or talagang mahilig lang kayong mag-stock ng food. Marami lang talagang darating na food sa inyo. Baka magluluto kayo ng marami tapos mamimigay kayo sa kapitbahay nyo or vice versa. Baka kayo naman yung makareceive ng handaan or bigay ng kapitbahay ninyo. Hindi ko alam. Basta maraming food dito. May abundance. Kung hindi man ito about food, no, mafe-feel ninyo yung kasaganaan dating sa mga sa pagkain, sa pangangailangan, yan. Ay, may unicorn. Ano ite? Use your intuition to make beneficial changes. Ayan. So, nakikita ko dito, you have the power na magkaroon ng pagbabago dito sa sitwasyon mo. Gamitin mo daw itong iyong talas ng intuition. At for sure, meron kang magagawang magagandang changes. Jog. Light-hearted, carefree time, okay? Ito yung mga time na siguro masyadong dibdibin yung mga bagay-bagay. No? Alam ko yun, kailangan natin maging seryoso, kailangan natin magpaka-adult, pero may mga time na kailangan nating luwagan, mag-unwind. No, nakakatulong din yun sa ating well-being. So, ito yun, yung mga time na pwede kang makapag-release ng stress mo, tumawa-tawa ka naman, manood ka ng something na nakakatawa, gumawa ka ng something na may enjoy mo, na makakapagpagaan ng loob mo. Ayan, ito yung mga time na wag bitiwan mo muna yung mga stress mo kahit pansamantala lang, para lang makahinga-hinga ka, makaluwag-luwag ka. Ayan. Ano pa? Flute. Ay. O, pwedeng may ika-inis ka, ika-disappoint ka, ika-galit ka, ika-dismaya dito sa iyong jowa or sa kaibigan mo or kung sino man to. Kung kahit hindi friend, pwedeng lover, kung sino man tong pwedeng maka-disappoint sa iyo, baka may gagawin na disappointing. Pwedeng sinasadya pero hindi, kaya lang ang dating sa iyo ikaw yung madi-disappoint, no? Changes talaga ayan, no, sa ilalim ng unicorn mo. So for sure itong next 7 days makakapansin ka ng pagbabago. Meron. May pagbabago dyan. Ay, nako. Someone working against you behind your back. Oy, may tumitira sa'yo patalikod, may ginagawa na hindi maganda habang nakatalikod ka. Traitor energy. Kung sino man yan. Star card. Success. So, ang ganda. Pwedeng may sumabutahe nga lang sa'yo dito na rat, pero nakikita ko kung ano man itong ginagawa mo, itong next 7 days, tingin ko maayos yung outcome or successful.
Okay, wagi, no? Ma-achieve mo yan, magagawa mo yan, magkakaroon ng successful outcome. Vacation, ayan nga, makakapag-relax ka, di ba sabi ko, yung jog, light-hearted, carefree time, yung kailangan mong luwag-luwagan, sarili mo, makapag-relax-relax ka, ano ka naman, mapagaan mo yung loob mo. Ayan, vacation, yung iba sa inyo, baka kahit hindi kayo alis ng bahay, no? Yung tipong makakapag-relax lang kayo sa bahay, pahinga, bakasyon naman, ganyan. O bakasyon muna sa gawain, bakasyon muna sa mga stress. Break, kumbaga break. Okay. Mukhang merong something na makakapag-disappoint talaga sa'yo kasi meron kang ine-expect pero hindi mo makukuha tong ine-expect mo kung ano man to. May broken wishbone ka. Okay, lipat na tayo kay Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn na tayo. Ano? Ligpit ko lang to. Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Panoorin nyo na lang yung intro video para sa mga additional messages. At kung interesado ka mag-avail ng mga promo, mga private reading ko, andun lahat sa intro, sa umpisa, or dito sa dulo. Pati na rin sa mga nakasulat sa description. Yan. Ito yung mga silip lang natin, earth signs, ano yung mga pwedeng paparating sa inyo sa susunod na 7 araw. Pero timeless reading ito kahit kailan naman makarating sa iyo to, no? Maraming salamat nga pala, earth signs, sa iyong continuous support. No, na malaking tulong at malaking bagay para sa akin yung mga likes, shares, and comments ninyo. Dolphin, increase pagdating sa pera. Baka may paparating na datong or sweldo. Something daw na ginawa, pinaghirapan mo in the past, maybe in the past days. Tapos aanihin mo this week, no? Itong susunod na 7 araw. Ayan. Ito na yung pinagtrabahuan mo naman nakaraan. Yan, napaparating na yung pera. Wag ka munang gagawa ng something risky. Siguro itong next 7 days. Sa lahat ng bagay to, hindi lang siguro sa pera to. Basta anything na medyo delikado, alanganin, wag ka munang basta-basta makikipagsapalaran, no? Mabuti na yung safe. Mabuti na yung sigurado. Yan. Okay. So, kung ano man tong mga challenges na meron ka sa tingin ko, kailanganin mo talaga ng lakas. O baka mamaya may mga nakakapagod na task or medyo mga challenging talaga like mahihirap, pwedeng may problema, may mga ganyan, aberya. Okay. Pero nakikita ko may successful outcome naman daw. No? Magpaka-strong ka lang talaga dito. Tingin ko makakayanan mo naman with the Valley card. Dragon. Be aware of self-delusion. Okay. Pwedeng ito yung mga maling mga misconceptions mo, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwedeng may mga pananaw ka na na sa pananaw mo tama pero baka para sa iba hindi. Or pwedeng yung mga unrealistic na expectations mo to, yung mga ini-imagine mo na pwedeng parang pwedeng niloloko mo lang yung sarili mo or nag-iilusyon ka ng ganito, ganyan. Ayan. So, maging ka lang. Maging aware ka sa realidad at saka doon sa fantasy. Kumbaga, know the difference. Ayan. Dealing sa relationship daw with someone who is younger than you. Kahit na anong gender po ito, hindi ko nalalagyan ng gender, no? Kung sino man ito, romantic man ito or hindi. Meron someone na mas bata sa'yo. Bear, yan, pagdating sa pera, ingat talaga. Kaya nga wag gumawa ng something risky. Especially sa pera mo, may warning ka dalawa dito, bear tsaka claw. Basta mag-ingat pagdating sa money matters. Psychic ability, trust your intuition. So tingin ko lang pwedeng kinutuban ka and maging tama ka about dito sa pakiramdam mo sa kutob mo this week. So, sa tingin ko, magtiwala ka dito sa iyong
intuition, kung ano man itong nafe-feel mo about someone or about something, no? Pakiramdaman mong mabuti. At usually, kapag diba, gano'n naman tayo, kung ano yung pakiramdam natin pag hindi okay, minsan nag-iingat tayo or hindi na lang natin tinutuloy, diba? Wala naman ding mawawala. Ay, may gigisahin dito sa sarili niyang kawali or mantika, ayan, oh. Parang may nakasalang sa hot seat dito. Pwedeng siya yung mapag-iinitan, siya yung mapagdidiskitahan, siya yung mapagtitripan, pwedeng mapagbintangan, pwedeng mag-cause ng mga trouble, o ayan. Ikaw yung parang ikaw yung nakrusunodaan dito, no? Ikaw yung ginigisa, ayan. Ikaw yung nakasalang, ayan. Ikaw yung nakasalang dyan. Okay, kung may hinihintay kang mga packages, deliveries, Taurus, Virgo, Capricorn na yan, or good news, sabihin na natin, mga sulat, phone call, email, basta yung mga ina-expect mo na darating yan, no? Ayan yung bird perched, parating na yan this week, okay? Lipat na tayo kay water signs. Ay, sorry, air signs pala. Air muna tayo. Air. Ayan. Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, signs or cross watchers. Panoorin mo na lang yung intro, pinakaumpisa, air signs ko. Interesado ka mag-avail ng private reading services ko, mga promo, etc. Lahat ng detalye nandun sa umpisa at dito sa dulo or nakasulat sa mga description. Pasensya ka na, air signs, masama yung pakiramdam ko kaya shortcut na lang muna yung reading natin, no? So, abangan ay titignan lang natin ano ba itong mga dapat mong abangan sa susunod na 7 days, yung mga posibleng paparating sa iyo. Gusto ko lang din ipaalam sa iyo, air signs, na nagpapasalamat ako and grateful po ako sa support ninyo sa palaging pagsubaybay, sa inyong mga like, shares, comments. Malaking tulong, malaking bagay po yan sa akin. Unang-unang paparating. Meron, di ko na i-label ng gender to ha, para fair sa lahat. Basta meron ditong person na mas bata sa'yo. You are dealing with this person, ano man ang relasyon mo rito, younger siya. Seahorse, family matters, baka family member. You are dealing with this younger woman, man, ano man ito, LGBT+, no? Mas bata. Sino man tong mas bata dito sa pamilya nyo, pwedeng kadugo, relative, direct family, like kapatid, anak, ayan, basta. Pero meron ding mga family matters, so pwedeng may mga family events, may mga concerns pagdating sa pamilya, mga importanteng bagay na kailangan asikasuhin sa pamilya, ayan. Okay, pwedeng may mga difficult times itong susunod na 7 days, ayan, pero huwag ka mag-alala, hindi ka pababayaan. No? Hindi ka naman mapapahamak basta-basta rito, yun lang yun, at least, 'di ba? Kumbaga, yung reassurance na kahit na anong mangyari, hindi ka naman basta pababayaan and hindi ka mapapano. Meron ding another energy dito. O pwedeng may babae, lalaki dito. Or kung ano mang mga gender nito. Pero may babae, lalaki. Strong energy, babae, lalaki. Kung sino man tong makakadil mo, pwedeng karelasyon mo, anumang klaseng relasyon yan. Kung sino man tong person na to, kahit na anong gender nito, pwedeng may uban siya or light yung color ng hair niya. No? Pwedeng nag-bleach, pwedeng nagpakulay. Oo. Hair Ay, meron ding may edad. Pwedeng older woman talaga, lola, senior citizen. Mga family members nga yata to kasi ito, pwedeng yung isa pinakabata, tapos yung isa siguro legal age. Tapos itong isa is pinaka may edad itong kung sino man to, yung mas older, no? Daming mga tao rito. Baka may okasyon, ano ba to, mga reunion, birthday, o ano man to, mga ganap na, ewan ko, may maraming mga kamag-anak or family members. Uy, merong opportunity pagdating sa pera. O baka makadiskarte ka ngayon, makaraket ka.
O, kumita ka ng extra. O, yun yung nafe-feel ko rito sa card na to. May perang paparating, pero rarakit ka, dear. Gawa ka ng diskarte. Yun yung nakikita ko. No? Makakakita ka opportunity dyan. Physical or mental vacation, ibig sabihin taking a break, Gemini, Libra, Aquarius. No? I-relax mo muna isip mo, i-relax mo muna yung katawan mo. O pwedeng literal talaga na may bakasyon, like nag-leave ka or magbabakasyon ka man sa bahay man yan, sa ibang lugar. Basta kailangan mo muna ng pansamantalang pahinga, break. Mental man yan or physical. Kagaya ko, air sign ako, may sakit ako, kailangan ko talagang break, baka para sa akin to, nagkakasakit. Dami talagang tao. So, kung bibilangin natin kung lalaki, kung tutuparin natin yan, may dalawang lalaki dito, yung isa dark hair, basta, kahit na anong mga gender neto, merong isang dark hair, merong isang batang bata, meron namang light hair, tsaka merong parang senior citizen. Ay, ang ganda. Meron something sa family. Baka nga merong good news para sa family or gathering kasi may mga family matters dito. Sabi dito, ito magandang card to kasi kung ano man tong gusto nyo mangyari or wish ninyo para sa family nyo, baka matupad na yan in the next 7 days. So, congratulations. Okay, lipat na tayo kay water signs. Ligpitin lang muna natin to. Hello, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs, or cross watchers. Ayan, ito yung inyong mga posibleng paparating. Itong next 7 days. Pero timeless reading din naman ito, water signs, kahit kailan mo mapanood, no? Pasensya ka na, masama pa iramdam ko, water signs, pero magbabasa pa rin ako para sa inyo. Ganyan ko kayo ka-love at saka maraming salamat nga pala. Gusto ko lang sabihin sa iyo na na-appreciate ko yung mga likes, shares, comments ninyo. Malaking bagay, malaking tulong sa akin yan. Pakipanood na lang guys yung umpisa, pinaka-umpisa or pinaka-dulo. Kung interesado kayo sa promo or sa mga private readings ko or yung mga nakasulat sa description. Ayan. Tignan na natin ano ba itong mga pwedeng aabangan mo na pwedeng mangyari. Next 7 days, grapes. Mahilig ka ba sa ubas? O nagtitinda ka ba ng ubas? May naglilihi ba ng ubas? So, may something about grapes. Pero grapes is a sign of something na pinaghirapan mo. Hard work, accomplishment, or success. So, pwedeng iba. Pwedeng this is an achievement dahil ikaw ay pinaghirapan mo yan. No? May reward for sure. Ayan. Ito na yung time na ma-enjoy mo tong pinaghirapan mo. Ayan, pwedeng iba lalabas, mag-have fun with your family, friends, or special someone, or kahit sa sarili mo lang, no? With colleagues, no? Ano pa? Friend mo, baka bigla ka na lang kamustahin itong friend mo. Pwedeng nasa abroad, magkalayo daw kayo, Baka na lang biglang bumisita sa'yo yan, magparamdam, magpakita, or kamustahin ka, namimiss ka na niya, or baka mayroon balita, makareceive ka ng news about someone, friend mo man yun, or hindi na sa malayong lugar. Yun lang, water signs. Siguro may mga unsuccessful na plano itong next 7 days. Sabihin mo na may mga sasablay dito or hindi matutuloy. Yan. Ano man itong mga balak mo, hindi lahat yan siguro successful. Meron taong nag-iisip sa'yo. Namimiss ka. Ito, kung sino man tong person na ka-LDR mo, kung jowa mo yan, or friend mo, sa someone na nasa malayong lugar, hindi kayo magkasama, pero lagi kang laman ng isip niya or namimiss ka niya, or bigla ka niyang maaalala. Parang ganun. Romantic man to or hindi. Ay, may itlog. May liga ako sa itlog, guys. Kahit na anong luto ng itlog. Okay, may success. Kung may mga plans kang sasablay, huwag ka malungkot, Pisces, Scorpio, Cancer. Hindi lahat sablay kasi meron ditong iba na magiging maganda yung outcome. Okay?
meron talaga dito something na ma-achieve mo na pinaghirapan mo. Basta kung ano man to pinagtrabahuan mo, pinagpaguran mo. Meron something na magta-turn out successfully. So, hindi masasayang yung efforts mo dito. Yung pagod mo, no? Kasi hard work yung pinuhunan mo dyan eh. Ito yung tugma dyan eh. Grapes na sinabi ko kanina, tas itong egg. Okay, you could be dealing with a sign na merong sungay like Aries, Taurus, or Capricorn. Pero, may description dito. Kung meron kang nakaka-deal, ikaw man ito pwedeng energy mo to or energy ng person na nakaka-deal mo. Matigas ang ulo. Hindi mapasunod, hindi nakikinig. May sariling mundo. Ayan, basta matigas ulo nito. Hindi lang yon, may pagka-aggressive daw siya. Ayan, oh. O, ibig sabihin yan, pwede kung energy mo yan, baka ganyan yung mood mo. Hindi ka nakikinig or wala kang sinusunod or pwedeng maging masyado kang matapang, masyado kang aggressive. So, mag-ingat ka sa mga ganyang energy, whether ikaw yan or yung taong nakakaharap mo. May bull. Tapang-tapangan. Pwedeng may person ka talagang makakadeal or hindi mo aatrasan to kung sino man to. Baka magkaroon nga lang kayo ng mag-clash kayo nito, no? So, yan. Kung ayaw mo ng gulo, iwasan mo yung mga ganyan. Pero kung ano man itong kinakaharap mo, kahit hindi tao ito, ibig sabihin, wag ka basta-basta susuko. Ayan, ipakita mo na hanggang saan talaga yung kaya mo. Kasi, nakikita ko may ma-achieve ka rito eh. So, ito sinasabi ko specific to tao, hindi ko sabing makipaglaban. Hindi ka makikipaglaban sa tao, sa situation to. Yung sinasabi ko na mag-show ka ng iyong strength. Makipaglaban ka doon sa sitwasyon, Dira. Iba pa tong may tao rito kanina eh. Pero ito kasi kung ano man tong mga blockages, sumasagabal, mga pahirap na kakaharapin mo, mga challenges na ibig lang sabihin nito, magpapakita ka talaga ng katatagan ng loob mo na hindi ka mag-give up basta-basta dyan. Ano man yung kaharapin mo itong next 7 days. May old man dito. Pwedeng lolo mo, tatay mo, tito mo, basta kung sino man ito, kadugo mo man to, hindi. Ano mang klaseng relasyon meron kayo. Romantic man, hindi. May makakadeal ka na mas may edad sa'yo. And specific, pwedeng lalaki. Wow, coins! Ikaw ay money magnet itong next 7 days. Yun lang yung nafe-feel ko. Kasi parang maganda yung flow ng pera. Ayan, kusang darating sa yung pera. Kasi nga nakita ko naman maging realistic tayo. Nag-hard work ka dito sa dalawang bagay na ito. Tapos dito sa hard work mo dito, magkakaroon ka ng successful outcome. Sa tingin ko, deserve mo to. Na maging money magnet ka kasi nakadiskarte ka siguro dyan or nagsipag ka, dami mong OT, basta it's something sa tingin ko na reward sa paghihirap mo. Okay? So yan, thank you so much everyone. I hope makatulong sa inyo tong reading. I love you all. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.